Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang... Miss, can I have a drink please? Nalingon niya ang pinanggalingan ng boses at nabighani siya sa ganda ng babaeng nakatingin sa kanya ng diretso. Miss, narinig mo ba ako? Muli nitong wika. Pati pananalita nito ay nakakaakit. Chapter 13. Sorry, I'm late. Napaangat siya ng tingin mula sa lalaki nagsalita, habang bukol-bukol pa ang pisngi niya dahil sa pagkain. Bigla naman nagsigawan at kinilig ang mga kababaihan dahil lang sa ilang salitang lumabas mula sa lalaki. Napatitig siya sa lalaki na sa malit na stage. Napakagwapo nito sa suot na casual modern style. White na fitted pants at inernohan ng dark blue fitted long sleeve na tinupi ang manggas hanggang siko. Mariin niyang kinakabisa ang itsura nito mula paa pataas. At nang dumako ang paningin niya sa mukha nito ay nakangisi ng nakatitig ito sa kanya, na para bang nagtatanong ng, "Do you like the view?" Bigla ay pairap na iniwas niya ang tingin dahil hindi niya matagalan ang nakakaasar nitong mukha. Agad niya dinampot ang baso ng alak na inilapag ng waiter kanina at agad na tinungga. Napapikit pa siya dahil sa pagguhit nito sa lalamunan niya. Mababa ang alcohol tolerance niya, kaya naman agad siyang nakaramdam ng hilo dahil sa tapang ng nainom. "Sami, ito, ikinuha kita, baka gusto mo pa." Alok ni James sa kanya ng isang basong alak. Kararating lang nito sa party. Tulad niya, wala din itong kapareha. Kasamahan niya sa trabaho si James. Palangiti at palabiro ito. "Salamat." Agad niya muling tinungga ayon at napangiwi muli, lalong nadagdagan ang hilo niya. Lumingin siya muli sa kinaroroonan ng kumag na nagsasalita pero wala na siyang naintindihan sa mga sinasabi nito dahil hindi naman siya interesado. Ikinabigla at ikinakunot ng noo niya ang madilim na mukha nito habang nakatitig sa kanya. "One more, Sammy." Napalingon siya kay James nang muli siya nitong alokin. Pilit iniaabot pa nito ang isang basong alak, pero tumanggi na siya. Ayaw niyang malasing dahil medyo malayo pa ang uuwian niya. "Hindi na, James, tama na, salamat." Tanggi niya. "Isa na lang, last na to. Ihahatid na lang kita sa inyo mamaya para may kasama ka sa pag-uwi." Pilit nito. Hindi na, ayoko na talaga. Saka kaya kong umuwi na mag-isa." Tanggi niya muli. Pilit pang ngumiti. "Isa na lang, Sammy, pagbigyan mo na si James." Udyok naman ang ibang kasamahan niya. One more, one more, one more." Sabay-sabay na nilang wika. Hindi na siya nakatanggi, kaya naman kinuha na lang niya ang isa pang shot. Tutal naman ay last na iyon. "Sige na nga, last na to ha," wika niya. Nang akma ng tutunggain ay biglang may humablot sa basong hawak mula sa likuran niya. Gulat siyang napatingala sa taong nang agaw ng inumin niya. Pagtingin niya ay diretsong tinungga ni Zack ang alak na dapat ay para sa kanya. Nanahimik ang lahat, bakas sa mga mukha nila ang sobrang pagkagulat. "I drank it. Pwede ka ba muna siyang mahiram? May pag-uusapan lang kami." Seryosong wika nito at diretsong nakatingin kay James. Tango lang ang naisagot ni James. Ganoon din ang iba pa niyang mga kasamahan na di pa rin makapaniwala. Agad nito hinawakan ng mahigpit ang pulsuhan niya at pilit na itinayo. Pagkatapos ay hinila siya papalayo. "Sandali nga, Mr. Il Madrid. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Basta mo na lang ako hinihila." Galit siyang nagpupumiglas sa mahigpit na pagkakahawak nito. "Bakit ka nagpapauto doon sa lalaking iyon?" Mataas din ang boses nitong tanong. Mabilis pa rin naglalakad patungo sa parking ng mga sasakyan. Sasagot na sana siya nang biglang may magsalita. "Hey Zack! Dude! How are you?" Biglang nahinto si Zack sa mabilis na paglalakad nang marinig ang pagtawag dito ng isang baritonong boses. Nahinto rin siya sa pag-aalburuto nang biglang bumangga ang mukha niya sa may katigasan at mamasal na likod ng kumag. "Hey bro,
long time no see. Peking bati ni Kumag at nakipagkamay sa lalaking tumawag dito. Sa tingin niya ay matagal nang magkakilala ang dalawang ito. So, how's everything? And who's that beautiful woman behind you? Tanong ng lalaki nang mapansin siya. Kumunot naman ang noo niya. Kenneth, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Agad niyang nilingon ang babae nagsalita mula sa likuran nila. Ito yung babae na napagkamalan siyang waitress kanina. Naramdaman niyang lalong humigpit ang pagkakahawak ng kumag sa pulsuhan niya nang marinig nito ang boses ng babae. Pero hindi ito nag-abalang lumingon sa likuran. Ah, Casey, come here. Guess what? Who's here? Para nangaasar pang wika ni Kenneth base sa narinig niyang pagtawag ng Casey ang pangalan. Wait, Casey? Wala sa sariling naibulong. Tandang-tanda niya ang pangalang iyon na narinig niya mula sa mga babaeng nakasabay niyang kumain. Who? Ngiting wika ng babae at diretsyong naglakad patungo sa kinaroroonan ni Kenneth at nilampasan sila. Nawala ang matamis na ngiti mula sa labi ni Casey nang magtama ang paningin nila ni Zach. Nagtitigan ang mga ito na parang nag-uusap ang mga mata nila na parang may sariling mga mundo. Napukaw lang ang dalawa nang tumikhim si Kenneth. Well, hindi mo pa pinapakilala sa amin ang kasama mo, Zach. Baling muli ni Kenneth sa kanya. Oh, yes. This is Samantha, my girlfriend. Samantha, this is Kenneth, my friend, and Casey, my ex-girlfriend. Pagpapakilala ni Kumag sa kanya. Narinig pa niya ang pagpiyok ng boses nito nang banggitin ang salitang ex-girlfriend. Pero ang kinagulat niya ay ang pagpapakilalang girlfriend siya nito. Napawang ang labi niya at handa nang sitahin ang lalaki para pabulaan ang sinabi nito. Pero bigla ay dumasdos ang kamay nito mula sa pulsuhan niya patungo sa palad niya at pinag-cross ang mga daliri nila. Congratulations, Zach. You finally move on. Piyok pang wika ni Casey. Hi, Samantha. I'm Casey. Please take care of Zach. Again, congratulations. Ngiting baling ni Casey sa kanya. Hindi ko. Anyway, sorry. But we have to go. May pupuntahan pa kami ng girlfriend ko. See you around, bro. Casey. Biglang wika ni Zach na pinuto lang sasabihin niya. Agad ay hinigpitan nito ang hawak sa kamay niya at hinila na siya papalayo patungo sa isang sasakyan. Paghinto nila sa isang magarang kotse ay agad binuksan ang pinto at pilit siyang pinapasok. Mabilis itong umikot at agad din sumakay sa driver's seat. Pinaandar ang makina at kumambyo para makalabas ang sasakyan nito sa pagitan ng mga dalawang sasakyan. Wear your seatbelt. Utos nito. Teka, hoy El Madrid, bakit mo ko isinasakay dito sa sasakyan mo? Hoy! Sigaw niya at hindi sinunod ang inutos nito. At sinubukan niya buksan ang car door pero nakalak ito. Bakit ka nagpapautos sa lalaking iyon at tinatanggap ang bawat alok nitong alak? Balik tanong nito, tutok ito sa pagmamaneho. Ngayon ay nasa kahabaan na sila ng highway. Hoy, Mr. El Madrid, sagutin mo ang tinatanong ko. Saan mo ko dadalhin? At bakit girlfriend ang pagpapakilala mo sa akin sa kaibigan at ex mo? Galit na niyang sigaw dito. Hindi mo ba alam? He's tricking on you. Gusto kanyang malasing. Galit na sigaw nito. Ang tinutukoy pa rin nito ay ang ginawa ni James kanina sa party. Naguluhan naman siya sa inaasal nito. Sandali nga, ano bang pakialam mo? Hindi naman kita boyfriend, hindi rin kita kaano-ano. Bakit mo ko pinakilalang girlfriend mo sa ex mo? Hindi naman ako pumayag sa kasunduan. Bulyaw niya rito. Bigla ito na nahimik at nagtagis ang mga panga. Bigla ay sumeryoso ito. Nagulat siya nang bigla itong gumilid at malakas na nagpreno. Lumaki ang mga mata niya nang walang ano-ano'y bigla nito inilapit ang muka sa mukha niya na ilang dipa na lang ang layo at halos mahalikan na siya nito.
Napapalunok siya at halos maduling dahil sa pagkakatitig dito. Wala na siyang mabasang kahit na anong reaksyon mula sa mukha nito. I said, wear your seatbelt. Bulong nito at langhap na langhap ang mabangong hininga nito. Narinig niya ang tunog ng lock ng seatbelt. Pagkalak nito ay agad din bumalik sa ayos ng upo ang lalaki at saka na rin siya nakahinga ng maluwag. Walang ano-ano mabilis na pinharurot muli ang sasakyan. Teka hoy! Saan mo ko dadalhin? Hoy! El Madrid, ibaba mo ko! Natataranta na siya kung ano-ano pa ang pumapasok sa isip niya. Baka may masamang balak ang lalaking ito. Paano kung pagsamantalahan siya nito? Nang hilakbot siya sa naisip, lalo siyang nataranta. Ibaba mo na ako! Hoy! El Madrid! Ibaba mo ko sabi eh! Galit niyang hinawakan ng manibela, pero dahil sa ginawa niya ay muntik na silang mabangga. Binalot siya ng takot at kaba na biglang binitiwan ang manibela. Manahimik ka at huwag mong istorbohin ang driver kung gusto mo pang mabuhay. Malamig na tura niya habang tutok pa rin sa pagmamaneho. Bigla naman siya nanahimik at di na nagsalita. Hindi na rin niya ito kinulit pa. Ilang minuto lang ay pumasok ang sinasakyan nila sa isang private parking sa loob ng mataas at magarang hotel. Agad itong bumaba pagka-parking nito. Binuksan agad ang pintuan sa tapat niya. Come. Malamig na utos nito. Nasaan ako? Nagtatakang tanong niya, pero hindi natitinag sa kinauupuan. Alam naman niyang isa iyong hotel, pero tinatanong pa rin niya. Lalabas ka ba o bubuhatin kita? Banta nito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana